So good morning po mga idol. So nandito tayo ngayon sa kabundukan, no. So bali nauna na yung mga tribo, yung mga bata ba na napakaganda, artistahin ang muka. So lumipat na naman sila ng kabilang bundok para mag-uling po sila. Yun nga ay inupiran ko na lang sila na ako na lang ang bibili ng mga uling nila lahat para unti-unti tayo magnegosyo nito maliban sa vlog. Bilihin ko sa kanila yung uling. Lahat ng uling nila sa akin mapunta. Tapos yung bawat sako may halimbawa, kasi ang uling kasi dito mahal, nasa 500 ang isang sako. 500 ang isang sako. Tapos ako na ang bibili sa kanila. So kukunin ko ng 280 ang bawat sako. So may kung sa 500 may 180 din ako per sako. Pero maliban doon may porsyento pa din ako doon sa kasi ako yung naghanap ng area kung saan sila mag-uling. Halimbawa maka-harvest sila ng 20 na sako. So may 4 na sako ako doon. Doon may 16 sila matira. Yung 16 na yan, yun yung bibilihin ko ng 280 per sak. Tapos ibenta ko sa Kidapawan City 500 ang sako. So ginagmay lang gud sa Bisaya. Ginagmay lang. Matigom ra gyapon na. So andito tayo ngayon. Pero salamat pala kay Ma'am Brown na bumili ako ng bigas. Nandito na ang bigas na una na. Bumili ako ng bigas marami. At maraming tuyo at asukal, kape, yung magamit nila. So andito sila. So mga idol, yung mga kapatid natin tribo na mag-uuling, so dito na lang sila titira sa lumang bahay. So inakyat ko na po yung bahay na yan. Mamaya ipakita ko sa inyo. Grabe. Marami po mga gamit sa taas na lumang-luma na siguro na sa mga 1800 pa siguro ang bahay na yan. Ang mga gamit sa taas, mga lumang gamit nandyan pa. Siguro namatay na siguro may-ari nito kasi may libing may libing doon sa daanan namin doon kanina, may libing doon. So baka yun yung may-ari. So dito sila titira, hindi na sila magtayo ng mga trapal-trapal na kubo. So dito na sila lahat sila dito na titira para mag-uling. So itong mga kahoy na to, ito yung uulingin nila. Ang dami. So dito sila mag-uling. Ayan o. Pero ito, ipalaras ko to kay sayang. Itong tinayuan ko, kahoy. So bali itong mga kahoy na uulingin nila, yung mga sanga na yan. Yung mga sanga na yan. Hanggang baba yan, pinutol lahat. 7 hectare po ito pinutol. Ang mga kahoy kasi taniman daw ng saging. Itong pinuntahan ko ngayon, bundok po talaga ito. Malayo. Maglakad ka pa ng 2 kilometro galing kalsada. Yan o. So yung mga sanga dyan, yun ulingin nila. So nagluto pa lang sila kay tanghalian. So maganda dito kasi may bahay na po na luma. Hindi na sila maggawa pa ng trapal na kubo. So mamaya ipakita ko po sa inyo yung mga gamit sa taas. Ngayon na punta natin sa taas. Ipakita ko sa inyo. Marami pong mga antik luma. Ito yung mga design ng bahay nung unang panahon. Itong bahay na to. Tinending-ding oh. Yan oh. Ganito po ang style ng dingding noon, nung unang panahon. Ganito yung style oh. Luma na pero matibay pa rin ang kahoy. So tingnan nyo po yung hagdan. Ayan oh. Paakyat po yan. May pinto doon. Baba mo na kayo dyan. Bali ito yung pinto nila. Lumang-luma po talaga. Ayan oh. Ayan o. Yung lamisa nila napakatibay. Ito pala yung bigas sa binili ko para sa kanila. May asukal, may kape. Tapos bumili din ako ng tuyo para konsumo nila, tuyo. Tapos luwang-luma talaga ang bahay dito kasi luwag baon ng niyog o bagol. So ito yung hagdanan paakyat. So ito yung hagdan pataas Yan Yan. Lumang-luma po talaga. Pag akyat dito, so tabi. So dito, hindi ko rin alam kung
ilan na yung namatay dito sa bahay na to, kasi alam ko may namatay talaga dito. Ayan o. Ayan o. Ayan o, may lumang ano ito. Ayan o. Ang tawag dito sa amin sa Bisaya, banga. Banga. May takip pa o. Oh, oh. Oh. Na. Mga luma po talaga. Tapos dito, oh, tingnan yung sahig oh. Marumi lang pero matibay pa. Tapos ito oh. Ano, may plansa pa sila na luma oh. Ito yung plansa oh. Tapos yung ilaw nila dito na ito, nakaabot ako nito eh. Yan oh. Yan yung ilaw. Ang tawag diyan Petromac. Gas lang po ilagay, bumba-bumba. Yan, Petromac po yan. Pwede pa yan. Bilihan na po ng gas ha. Tapos tingnan niyo po ang paakyat dito, ang ano nila. May pinto pa ito. Ganito na yung bahay ng lula ko noon eh, luma. So ito, isira dito, isira. Ayun oh. Isira natin oh. Ganun po yan oh. So ganun po yan, may sira na diyan. Hindi na po makapasok kung sino man. Grabe no. Tapos pagbaba mo dito, ayan, pagbaba oh. Yan lang. Mga luma na po, mga luma. Ito yung mga upuan dito, mga luma na. Tapos pagharap dito nila, bundok na. Bundok. Tapos may luma silang basket oh. Lumang basket. So ngayon dito ko sila pinaluto, doon sana sa loob. Delikado kasi masunog. Nandun kasi yung lutuan na isa, ginawa nung temporary nung ano yun oh. Yun oh. Delikado kasi masunog doon. So dito ko pinagawa yung si Jumar ng ano, lutuan. Kay masunog, impas ng blaya. Pagod. Sunog. Dugay-dugay kayo mo mahuman diri, uling ba? Okay, daghan makini. So itong bahay na ito, sigurado na agi namatay ani. Posible kay wala. Kay karaan. Siguro namatay ani siguro mga kanang mga lula ba no? Ano namatay niya mga lula? Lumang-luma na bahay oh. Tapos ang yero nito napakakapal. Tingnan yung mga yero nito. Lumang-luma ng bahay pero ang yero grabing bagaa, kapal. So, ayan mga idol oh. Ganito yung trabaho nila. So, maraming salamat nga pala kay Ma'am Brown from US. Salamat sa sponsor. Yun, binilihan ko na pala sila ng bigas. Yung mga nag-request na balikan ko sila at bilhan ng bigas. So, meron na silang bigas. Nagbili na ako. So, ito, nag-pile na sila. Ipakita ko sa inyo kung paano sila magpadingas o magpaapoy sa mga kahoy na buhay pa. Pero dagdagan luto ang butas. Sabi ni ano, dito oh, lugtungan. So ganito po sila mag-uling, uling kahoy. Pati si Chong oh, tumulong na rin si Chong kay wala silingaw. Oh, exercise daw. Oh, napakasipag talaga ni Chong. Hindi kay gamit man din yung uling sa bahay pag mag-ihaw-ihaw kami. So ito yung proseso paano sila mag-uling ng kahoy.
Pero magandang uling to kasi ang ilalim mga kape, puno ng kape. Tapos ang taas, rubber tree. So ipakita ko sa inyo paano ang proseso. Paano sila maglagay ng apoy, paano sila magtakip. Pero kung tayo no, parang imposible masunog kasi mga buhay pa yung kahoy. Pero masunog din pala sa sobrang init. Bangil dito. Siya. Agawin natin. Bato grabe sa bagay. So dito din mga idol, ang isang mag-uling dito din isa, ito. Pero dagdagan pa tong hukay. And dito ang isa. Ito ang malaking pile. Ito mga idol, dagdagan pa yan. Pausbungin pa yung kahoy na yan. Siguro nasa mga 30 mahigit na sako pag ma-harvest. Isang lunod na. Mahirap po talaga yung ganitong trabaho. So shoutout kay Mami Maria, no? Kay Ma'am Amaya, G. Hanabon, Ma'am Ridjo, Ma'am Salinsorio ni Ticalia, shoutout. Kay Ate Nora, Gina Jackie, Gina Managaytay. Kay Vilma Rosales, ayan, shoutout. Kay Charibel. So pagkatapos dito, 1 hectare man to dito na ulingin nila. So by next week siguro pag matapos to, lilipat na naman sila doon sa 7 hectare. Kasi yung uling nila ako lang po yung bibili. Lahat ng uling nila akong bibili lahat. Pero itong kahoy na to binili ko din to para ulingin. So may ginansya pa rin. So mag business tayo pa unti-unti, hindi lang puro vlog. Para may source of income din tayo na iba. Pero ito sila, binilihan ko na ito sila ng bigas ha. Yung mga nag-request sa akin na bigyan sila ng balikan sila. Yun, binilihan ko na mga pagkain nila. Kahapon ko hinatid. Kasi kahapon, nag-video na ako sa kanila kahapon. Hindi na itapos. Ngayon ko i-continue. Ngayon, malalaman ninyo kung paano sila magproseso.
Pungo chong, haling. Oh, ang haling ni pungo. Ini kan kumban. Ayan o, tinakpan na po siya. Tinakpan na para mamaya sindihan na naman to, sinamaya. Ayan, nanguha si Chong ng ano, oh, pangdingas. Mahal kayong kilo kayo ngayon. Simutan, Chong, babahang buto, Chong. Oh, kani gid, oh, pati humutan ni, kani, oh, humut kini siya. Grabe. Humut kayo. Pwede na siya panghaling god, mga guma. Ha? Pag matapos po takpan yung lupa, matapos niya matakpan ng lupa, sisindihan na po yan mamaya. So bali 3 araw po to siya maluto. So ganun po ang proseso. Ang uling kasi ngayon nasa 450 ang sako. Shout out kay Ma'am Ging, Ma'am Brown, shout out. Ito mga kahoy na ginawa ng uling, mga tinanim po ito, ano, mga kape, rubber tree, ito rubber tree ito itong puno na to. So palitan na po ng may-ari ng ano, ng ibang pananim tulad ng prutas. Kaya pinaputol niya po yung mga kape at rubber tree. So hanggang dito lang yung video natin. So abangan lang po ninyo yung pag-harvest nito. Kasi tayo din ang bibili sa mga uling nila. So maraming salamat kay Ma'am Brown sa binigay niyo po sa akin. Ayan. Bumili ako ng maraming bigas para sa kanila. Kasi dalawang pamilya sila dito nag-uuling. So malawak pa itong lugar na to, hanggang baba pa yan. Kasi palitan na po ng may-ari ng prutas ang lupa. Yung mga rubber tree, kape, pinuputol na po nila kasi matanda na. So kaya inuuling na lang. So yung uling na harbisin nila, tayo yung bibili at tayo yung magbinta. So maraming salamat po. Abangan na lang po ninyo kasi may pupuntahan pala kami ni Chong na nakatali ang paa. 2 ito. So sana may magdagdag doon sa pangangailangan natin sa vlog. Kasi yung kay Ma'am Brown ay may natira. Kunti na lang. Kasi dito bilihan ko siya ng bigas marami at mga tuyo, asukal, kape. So may natira sa binigay ni Ma'am Brown, kunti na lang. So sana may magdagdag pa para mapuntahan namin ni Chong yung yung nakatali na babae na sobrang talino daw, na ganun ang utak. So pupuntahan namin ni Chong, may kalayuan din kasi.
So, kailangan ko ng budget na medyo malaki-laki para doon sa nakakadina. So, sana masuportahan niyo po yung lakad. Kasi marami kaming pupuntahan ni Chong na sobrang ganda ng view. Kung nakita niyo sa vlog ko na nakaraan, na sobrang bundok, maganda tingnan. So, doon kami magbalik ni Chong at mga tribo din. So, sana may magpadala sa atin pang vlog. Kasi yung mga hinihingi ko sa sponsor, hindi man din yan para sa akin, para man din yan sa mga taong nangailangan tulad nila, 2 pamilya. So sinuportahan ko po sila para makapanimula po sila tulad nito. So tayo na yung bali, kumbaga parang nagano sa uling nila. Tuwing harvest nila, ako yung magkumpra. So hindi na nila mahirapan. So maraming salamat po, sana i-share niyo po yung video. God bless.